Good day everyone! Welcome sa aking YouTube channel. So for this day, ang i-discuss naman natin is calculator techniques sa second method. So for second method, meron tayong general formula. Ganito siya, x of n plus 1, x sub n rather, plus 1. Then kung ano man yung huling value makukuha natin dito, yun yung final answer. Okay, so wag na natin patagalin. Punta na tayo sa ating calculator. Okay, so same problem to sa ating false position tsaka sa Newton-Raphson. Okay, so dapat same lang ang makukuha nating sagot or at least close. Okay, so ngayon una nating itatype tulad sa false position, alpha c is equal to f of a. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng x, papalitan natin ng letter a. Okay, so i-type na natin. 15 alpha a squared plus 5 alpha a minus 17. Okay, then insert ang colon. So, after nun, ilagay na natin si d. Alpha d is equal to f of b. Okay? So, lahat naman ng x ngayon, papalitan natin ng letter b. Diba? Almost same pattern lang siya sa ating false position method. Okay? So, 15 alpha b squared plus 5 alpha b minus 17. So, ngayon, mag-insert tayo ng colon. Ipa-plug in na natin yung general formula. So, dito lang tayo magkakatalo sa general formula. Okay? Alpha x equals si x sub n. Gagawin natin siyang b. O sige, isulat muna natin yung ating table. Okay? So, meron tayong x n minus 1, then x sub n, then f of x n minus 1, f of x n, then si x n plus 1, x n plus 1. Okay. Actually, meron pa. Si f of x n plus 1. Okay. Check natin. Okay, tama. Ganyan siya. Lagyan lang natin ng table. Dito, 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 and dito. Okay. So, eto, gagawin natin, eto magiging letter A natin. This is A. Then, this is B. Then, this is C. Eto si C. This is RD. Si xn plus 1, siya ang ating x. Okay. Eto, wala yan. Pero may result tayo dyan mamaya. Okay, so balik tayo sa calcu. Ang general formula, ito. Okay. So, ano bang una natin? Yung x sub n. So, alpha b minus, gawa tayo ng fraction, alpha d. Bakit? Kasi, yun yung f of x sub n natin. Then, parenthesis, alpha b minus alpha a. Okay, so sa baba is alpha d minus alpha c. Okay, so nagko-correspond lang siya sa ating general formula. Nag-assume lang tayo ng ating variables. Okay? So, alpha colon. Then, i-plug in na ang ating equation. So, 15
alpha x squared plus 5 alpha x minus 17. Okay, so ngayon tapos na tayo. Pindutin nyo ngayon si calc. Ang a natin is 0 since yun yung nasa boundaries natin. 0. Ang b, 1. Okay? Okay, so punta tayo ngayon sa ating Excel file. Okay, so ngayon nandito na tayo sa ating table. Ito yung record na table natin. So, ang una natin makukuha is si C. So, negative 17. Diba? Remember, ito ang ating C, negative 17. Okay. Then, ano ang next? Equals 3. D is equal to 3. Ito yun. Okay, equal uli. 0.85 ang ating x. Okay. 0.85. Okay. Nakalimutan natin. 0, 1. Then, ang ating f of x sub n plus 1 is negative 1.9125. Okay. So, ilagay natin siya. Negative 1.9125. Ngayon, ano yung next boundary natin? Kung ano yung makuha natin sa x sub n plus 1, which is si 0.85, ilalagay natin siya sa ating x sub n. Okay? 0.85. Then, anong mangyayari sa x sub n minus 1? Kung ano yung nasa x sub n natin nung unang iteration, siya na yung x sub n minus 1. Okay? So, puro ganun lang siya. Gets? Laging kung ano yung nandito, siya mapupunta rito. Okay. Equals. Ano ang ating A ngayon? 1. Then, ano yung B? 0.85. Equals. Ang ating C ngayon is 3. Okay. So, 3 to. Then, equals uli. So, ano to? Negative. Okay. So, ito na yung bago nating ano. 1.9125. Ay, sorry. Mali nang lagay. Negative 1.9125. Okay. So, pag inequal uli, 0.90839. Gawin na nating 4 decimal. 9084. 9084. Okay. So, pag inequal uli natin, negative 0.0802. Okay? Negative 0.0802. Okay, then ang pattern natin, etong x sub n mapupunta dito. So, 0.85. Then, yung x sub n is 0.9084. Okay? So, equal uli sa calcu. Ano ang a na bago? 0.85. Then, ano ang B? 0.9084. Okay, equals. Ano ang ating C? Negative 1. Okay, so andito na siya. Negative 1.9125. Then, equal uli. Negative 0.08. Okay, dito siya. Negative 0.08. Then, equal uli. Ang ating x is 0.91095. 0.91095. Okay. Equal. Times 10 raised to negative 3. So, 0.00234. 0.00234. Okay. So, pag inequal uli natin, magtatanong siya ano yung A. So, punta tayo dito ngayon. Yung 0.9084 natin, dito na siya sa x sub n minus 1. 0.9084. Then, yung x sub n
x sub n is yung nandito. So, 0.91095. Okay. So, nagtatanong ano yung A? 0.9084 ang ilalagay natin. Equals. Then, yung B naman natin is 0.91095. Equals negative 0.08. Nakikita nyo ba yung pattern, guys? Then, equals. Okay, dito na si 0.0022. Negative ba yan? Hindi. 0.0022. Then, equals 0.91088. Okay. 0.91088. Then, equal uli. Okay. Super laki na, diba? Times 10 raised to negative 6. So, type pa rin natin. Negative 0.12345. Then, 253. 253. So, kailan tayo mag-i-stop dito sa second method? Pag yung ating f of x sub n plus 1, which is itong column na to, is yung nagzi-zero na siya or super close to 0. In this case, ito, close na siya sa 0 kasi 5 decimal place na yung nag-0, diba? So, pwede na tayong tumigil dyan. Okay? So, basically, ang ating magiging sagot is yung last na x sub n plus 1, which is 0.91088. So, yun ang ating final answer. Okay, so ganun lang siya, guys. Almost the same ng false position method sa pag-input sa calcu. Ang downside lang talaga is pag mahaba, yan lang. Kailangan nating alam yung general formula. Okay, so yan lang, guys. Sana may natutunan kayo for this lecture. Next video natin is example 2. Gagamit ulit tayo ng Radians mode. Okay, so yan lang, guys. Thank you and God bless. Thank you.